Story time. So guys, ganito. If manonotice nyo, ang napipikit ko na normal is itong right eye ko. Kasi itong left eye hindi. And I tried to smile kanina kasi nga magtitinga ako and ganito na siya. And upon my research, I have symptoms ng Bell's palsy. Main causes, stress, too much intake ng caffeine. Hindi man ako masyado nagkakape lately. Parang isang araw, isang beses na lang. Pero feeling ko stress talaga yung cause nito. Tapos kapag nagkukunot ako ng noo, etong part na to nakukunot, pero yung kabila hindi. Tapos pag nagki-clench ako ng nose ko, itong part lang din na to yung, nagre-react. So, it means, ito yung maayos yung nerves. Dito ako may damage. Anong cause ng stress ko lately? Actually, trabaho talaga. Sobra. And, nakaka-alarm siya kasi syempre mukha to. Ito yung lagi natin inihaharap sa tao. And ayoko parang medyo tumatabingi na nga eh. Pero pag nag-smile ako ng ganito, hindi siya halata. Pero pag may teeth, halata siya. And most of the time, ang smile ko talaga may ngipin. So, ay nakapapansin nyo. Normal na nabiblink ako, pero hindi sila sabay. So, tomorrow, magpapacheck up kami. And, hopefully, hindi pa na siya ganun ka-severe. Kasi first time lang naman ito nangyari sa akin. Tapos may nakabasa pa ako ng mga articles na parang it's a sign of symptoms ng diabetes. May lahi kami ng diabetic. So, I think calling na to na kailangan ko talaga mag-ayos na talaga ng weight ko. Or else, baka hindi ko na maabutang tumanda mga anak ko. So, ayun na, obvious eh. Kumukurap ako, ito lang talaga yung maayos. Sa ito, hindi. Tapos ramdam mo, pag nagyuyon ako, ito lang. Hindi ko na nararamdaman yung jaw ko dito. Start siya sa eye twitching. Tapos nagluha-luha na. Tapos tinulog ko kanina. Pagising ko, ganyan na siya. So, magpapacheck up ako tomorrow. Kasi hodang umabsent na ako sa trabaho, pero importante to. Mas importante to. Ayan. So, guys, advice ko lang sa inyo, huwag nyo isasakripisyo yung kalusugan nyo para lang sa isang bagay na, ano nyo yun, magiging kapalit naman habang buhay yung sakit. Hopefully, hindi pa to stroke. Paralysis lang na curable. Pero nakaka-depress na ngayon talaga. Yun lang. So, mga peng, nandito na ako sa hospital at nasa hirap. Kaya naman akong i-assess kung hindi daw to stroke. Pero NS, nalulungkot na ako. Hopefully, tatagan ko pa yung loob ko kasi may sakit yung dalawang ano. So, ngayon ito yung tsura ko. Normal, no? Pero pag hindi ako,
Hindi siya normal. At yung pikit ng mata ko. Diba? So, tsaka ito, ano siya, twitching na lang ito. Yung adya. Gusto ko naman sa ito sa guys. Nasa bukas pa yung result ng CT scan. Sakit na yung ulo ko. So, binawalan akong kumain sa kaulinom. Kahit yung tubig na awag bago CT scan. Kanina pa kami alas 7. Waiting na lang kami dun sa maghahatid sa balik sa iya. Kasama ko sa Joma. Ito day off niya. Naalala ko mga anak ko kasi may sakit din. Subot yung hindi pala marataw. So grabe yung nanabot sa pagdakal. Ulit na naman yung moni na. Si Ate Yaya naman pagagaling lang. Pero hinihina. Kaya hindi rin si Paso. Kaya ako yun. Update ko na lang kayo pag nakauwi na kami. Ingat. Good morning mga be. This is day 3 ng Bell's palsy syndrome ko. To be honest, may improvement siya kasi ito, pag ganyan ko, ito lang yung maangat, ito somehow umaangat na kahit paano. Pero yung smile ko, yun pa rin siya. So, may mga nireseta na sa aking gamot. Pakita ko sa inyo. Yung nireseta sa akin yung gamot, ito yung parang steroid prednisone. Ito yung before breakfast. Ito naman yung prednisone. Ito naman yung vitamin B. Tapos, yung pinakamahal sa lahat ay itong eye drop na to. Nasa 600 plus ang presyo. So, diba? Hapon, yun nga, galing nga ako ng hospital. Medyo, tawag na ito, mabusisi. Medyo matagal kami sa hospital. Hindi medyo, napakatagal pala namin sa hospital kahapon. 7 AM nandun na kami, nakapila kami sa OPD. Nasa public hospital kami. So, syempre, na-expect ko na talaga matagal ang proseso. Bukod sa Monday at napakadami pasyente, yun nga, dahil nga public hospital. So, hindi mo i-expect na VIP ka doon unless talagang nag-avail ka ng VIP nila, di ba? So, nandun kami na 7 AM. Parang nakauwi kami kagabi ng mga 10 past 10 na. Sobrang tagal, promise. Tapos, umabot yung bill ko ng nasa 5,200. Yun na, bumili kami ng gamot, diretso na kami na uwi. Tapos, during the stay pala sa ER, pina-CT scan ako. So, just to make sure daw na hindi siya stroke. And fortunately, hindi naman. So, nung lumabas yung result, hindi naman daw nga siya stroke. And before pa ako i-CT scan, to be honest guys,
sobrang overthinking na ako na malala. Kasi sabi ko nga sa inyo nung nakaraan, may sakit din yung dalawang anak ko. So, excuse me, habang nasa ER ako, si Butching, kasalukuyan ang taas-taas ng lagnat. Sa 38.8, 39 something. Pina-check up pa yun, tapos pinaiwanan ko ng pera para mapalaboratory. Laboratory test. Tapos si Ate Yayin naman, magaling na siya, pero may hingal pa rin. Nahihirapan siyang maglakad ng matagal o mag-ilos ng matagal. Siguro nga epekto ng ubo niya. Kasi may ubo pa siya eh. Tapos, buti nilang din hindi ako na-confine. Kasi iniisip ko, paano yung mga anak ko. I was really, really, really crying that time. Nasa ER ako. Pero hindi naman ako siya nagpapalat. Nag-ano lang kay Jomar lang ako naglilin para umiyak na umiyak. Ayun, tapos sa CT scan na ako. Dami din talaga si CT scan kahapon. Ayun. Tapos ayun guys, kung pansin nyo, nakalagay kasi sa diagnosis ko is facial asymmetry. Nung hindi pa ako na tawag nito na si CT scan. Tapos nung na CT scan nga ako at hindi naman siya stroke, wala namang problema sa ulo ko. Bell's palsy talaga siya. Alam mo sinabi sa akin yung doctor kung saan siya nakukuha. Pero, yun, binigyan ako ng gamot. Tapos, kailangan nga, i-massage siya na i-massage. So, ngayon, nag-iinit ako ng tubig kasi mag-warm compress na naman ako. Tapos, ihilutin ko siya. Gagawin ko yung mga facial therapy na kailangan. Kasi, kailangan siyang bumalik sa dati. And, napanood ko yung vlog ni Boss King sa Team Payaman. So, nagkaroon din siya ng Bell's palsy. Pero naka-recover siya kasi nga 2 buwan din ata mahigit yung therapy niya. So, naka-recover siya dahil nga sa therapy. And yung 3rd day, guys. So, totoo lang, hirap akong kumain. Yun ha. Nausog ko to galing hour. So, sa advice dun si Jomar. Advice dun ni Boss King, maging positive lang din. Huwag kainin ng depression. I have to. May mga anak pa ako. And so guys, samahan nyo ako mag-facial therapy ako today para makita nyo yung routine. Wait lang.
Tapos na ako sa mga facial massages, tsaka hot compress. Gagawin ko siya ulit mamaya. Tanghali. Tapos nainom ko naman na yung first set ng gamot ko ngayong umaga. Meron ako isang gamot doon na 30 minutes before breakfast. Nainom ko na rin siya. Pero hindi pa kami nagbe-breakfast. Then, yun yung eye drop. Sabi ko mabawad masayang kasi ang mahal niya. Then ngayon, supposed to be, tinatansya ko yung sarili ko. Pupunta rin ako ng hospital para kuhaan yung medical certificate ko tsaka yung result nung hard copy result nung tawag nito CT scan. Tansya muna tayo. Nice. Tapos kasi nga nabasa ko rin sa Google pero hindi ko ito natanong kahapon kung talaga bang tunay na bawal ang kape or anything na may caffeine content sa mga may Bell's palsy. Kasi isa yun sa nakalagay na cause. Aside sa main reason is talagang stress. Stress talaga. Bumangit ko na yun sa inyo nung nakaraan. So, hindi ko alam kung totally totoo yun. Kasi nakita ko lang naman siya sa Google. Tsaka sa mga YouTube videos sa pinanood ko. Mahilig kasi talaga ako sa iced coffee. So, since kasi ang advice sa akin talaga at ang dapat ay mga maliligamgam, may init na pagkain para dito, parang somehow ay namamassage yung mukha ko. Instead of siguro mag cold coffee ako, mag hot coffee na lang ako para tawag nito, nakakatulong pa rin sa situation ko ngayon. Kasi alam niyo ba guys, nung unang-una ko siyang naramdaman na siguro few days before tumabingi yung mukha ko, pag naliligo ako, hirap na hirap akong i-open tong mata ko. So, I was thinking that time, since wala pa akong paralysis na nararamdaman sa mukha ko, I was just thinking that time na sabi ko, hala, baka katulad dito ng mga napapanood kong videos. So, dugtungan ko yung sinasabi ko, yung kinikwento doon, no? So, sabi ko nga sa inyo, few days or few weeks actually, prior sa ma-paralyze yung left side ng mukha ko. Kada nga naliligo ako, hirap na hirap akong ibuka to. Tapos parang kada napapasukan siya ng tubig, para akong, ang hirap niyang i-open. Tapos, para ako nalulunod na hindi ko maintindihan. So, ang nasa utak ko nun, since ang hilig-hilig ko nga manood ng mga medyo morbid na videos, sabi ko, hala, mamaya, may something na sa mata ko na insekto or whatsoever, ganyan-ganyan. Ang hilig ko pa rin magpamandin before na mag-contact lenses. And nag-overthink ako na baka nga may mga nakasuot or nakaligtas ako contact lenses dyan na sumuot rito sa taas ng mata ko. Na kaya nga yung nagiging cause na nahihirapan ako mag-open ng eyes habang naliligo. Pero yun nga, hindi naman siya ganun. Pero confirm nga na Bell's palsy pala yung situation ko. So yun, balik tayo sa video. Going back, third day ko lang may Bell's palsy and to be honest, depressive siya. Depressing yung pakiramdam niya. And I cried na yesterday kasi all along nasa isip ko was my 2 kids, my 2 daughters, my family. And I have an upcoming wedding ng isa sa mga malapit sa buhay ko na pinsan ko, and I am the host and the coordinator, and abay pa ako sa kasal. So, I don't wanna miss that moment kasi ang tagal din namin prepare yun. That's why I'm trying my best to be healed, to get healed, and in time para bumalik sa normal yung facial expressions ko. And hindi siya madali. Although I have a supportive partner with me na inaasikaso talaga ako. And yesterday when I was at the ER, one of the staff there
told me na baka wake up call ko to. Kasi dahil nga solo parent ako, napapabaya ako na yung sarili ko, puro na lang ako trabaho. At some point, na-realize ko, oo, posible na wake up call ko talaga to, na mag-ayos na ako sa kalusugan ko kasi I'm working for them, pero walang sense kung yung itinatrabaho ko, hindi ko na rin naman na sila masusubaybayang lumaki. Kasi nga maaga akong mawawala, no? Pero wag naman po sana, Papa God. So, wake up call ko na to na ayusin ko na talaga ulit yung tungkol sa health ko and for my family, for my kids especially, most especially. At ayun, kaya since nahihirapan din akong kumain talaga kasi nahihirapan akong ngumuya, manageable naman na yung braces ko, pero since hindi nga siya pantay, ayan, hindi siya pantay, di ba? Hindi siya pantay, so may times na nahuhulog yung pagkain ko dito sa part na to, sa left side, and struggle. So ang napansin ko na pwede nilang sa akin for the meantime is soft food talaga, tsaka yung tubig ko ini-straw ko na lang din. Ang hirap, sa totoo lang. Mahirap talaga siya, pero kailangan kong tiisin para gumaling. And hindi naman sa akin dinetali ko anong nerve nadali sa akin or anong naging cause nun, pero pakiramdam ko talaga kasi stress to, sa overwork na rin kasi ko talaga, sa totoo lang. Siguro iba-iba yung tolerance, baka may magsabi dyan na ako nga overwork, hindi naman nagkakaga dyan. Iba-iba tayo ng kapasidad ng katawan. Swerte mo, malakas ka, ako hindi. Diba? Kasi aside from that, I also have vertigo and I also have asthma. Meron din akong history ng tuberculosis, adenitis. So, iba yun na hindi, ang tawag nito, hindi nakakahawa yung tuberculosis, adenitis. So, i-research na lang, ayoko nang explain dito kasi hindi naman yun yung sakit na dinidiscuss ko dito ngayon. So, wag niyong ikumpara yung health capacity nyo sa akin. Kasi iba-iba tayo. Swerte mo, hindi ka natamaan nito. Di, mas lalo kang magpakapalusog dyan. Ako, I have to heal. Okay? Kung hindi ka na kakaganito, kahit overwork ka, good for you. Harinawa, wag kang magkaroon ng ganito kasi I'm telling you, mahirap. And you don't have to compare the burden or the burden of what you experience dun sa burden na na-experience na ibang tao. Kasi it's different. At the same time, iba yung way or iba yung way of handling gravity ng mga pinagdadaanan na. So don't compare. And lastly, if you don't have anything good to say towards the experience of a certain people or person katulad ko, just shut your mouth because it won't help. By the way, I'm the one naman paying my medicines and my bills. So kung wala naman ding ambag, much better na itikom na lang po natin ang bibig kaysa makasakit pa. But if you insisted to say something bad towards people na nakaka-experience at may pinagdadaanan na ganito, say to yourself. Keep it to yourself na lang. Huwag nyo lang iparating dun sa tao. Kasi walang naidudulot yun na maganda. Diba? And you're not helping. Ay, nakapagtaray tuloy ako. Hindi yung taray, real talk lang kasi, diba? Huwag natin kumpara. Swerte mo, good for you. Sana hindi ka magkasakit ng ganito. Yun lang wish ko. Pero sa amin na nagkaroon ng ganito, iba-iba nga tayo. Okay? Instead of saying bad things towards us or wishing bad things towards us to make our situation worse, pray for us. If you cannot pray for us, then shut up na lang po. Yun na lang, diba? And to be honest kasi talaga depressing sa akin to kasi hindi naman ako ganito kalamya sa totoo lang. And yun nga, tinitake ko na lang siya as siguro katok ni God sa akin. Topic na mag-ayos na ako, na I have kids na umaasa sa akin, I have work na kailangan kong gampanan,
But at the end of the day, I need to make sure na okay yung health ko. Kasi yun yung puhunan ko sa lahat eh. Yun yung puhunan ko sa trabaho ko. Yun yung puhunan ko kung bakit ako, or yun yung pinakadahilan ko kung bakit ako nakakapagtrabaho na maayos. Yeah, so I will be back to school na tomorrow, to work tomorrow, and hopefully maging okay. Hindi na lang ako masyado magsasalita kasi mahirap. Mahirap pa din. Gusto ko nga magkaroon, bumili ng eye patch, parang pang Captain Hook. Pero I decided na shades na lang ako for the meantime. Yun yung makakatulong sa akin. And then, dadalhin ko tong hot compress ko para makapag-hot compress ako kahit nasa school. Ayun lang guys. So, ingat-ingat din kayong lahat. And isasama ko kayo sa journey ko nitong Bell's palsy hanggang sa gumaling ako. Pray for me at sa lahat po ng mga pinagdadaanan at dumadaan sa ganitong sitwasyon katulad ko. Kaya natin to. Malalagpasan natin to. We will all be healed in Jesus' name. Bell's palsy lang yan. May God tayo. God is bigger than anything else. Ayun. So, this is day 3 at sasamahan nyo ako ulit bukas at sa mga susunod pang araw. Love you guys. Bye-bye. Magsipag-ingat ka lahat. So, hello guys. This is my day 4 of having Bell's palsy. Halata pa din siya. No? So, ang dami kong nilakad ngayon, to be honest. Pumasok ako ng trabaho. So, sa school. And then, papakita ko na sa inyo yung clip on my way to school. Tapos pagdating sa school, nagbigay ako ng reminder sa mga bata kasi bukas nga po periodical exam na. So, thank God naman, before ako magkaganito, natapos ko yung lahat ng lessons. Yun nga lang, hindi ko pa nagagawa yung classroom observation teaching 1 ko. We have 4 COT for the whole school year. And, pumasok na rin ako. Sorry, malikot yung, yung, tawag nito, camera ko. So, pumasok, napag ko na lang, no? Ayan, so pumasok na rin nga ako para rin kumuha nung Form 6 dun para sa leave ko. Unfortunately, hindi ko siya nalakad kasi by 10 o'clock, I have to go back sa hospital dahil kukunin ko nga yung hard copy ng CT scan ko. Tapos, magpapa-follow up check up na ako sa ENT. So, medyo marami akong ginawa. Then yun, kinausap ako nung grade level head ko. And some of my co-teachers saw me naman kung ano itsura ko. And to be honest, ang suot-suot ko ay naka-shades ako. At naka-face mask ako. Kasi nga, nahihiya ako sa itsura ko. And kinakain ako ng insecurities kanina, sa totoo lang. Pero I still have to go on with life. Hindi Bell's palsy ang magpapasuko sa akin. Wala magpapasuko sa akin. And yun nga. So, after nun, pinatawag ko yung ibang leaders. Yung president. Pinatawag ko yung president tsaka vice president nung section na tinuturuan ko. Then, pinakuha ko yung mga notebooks nila na nasa table ko kasi nga, magre-review sila. Then, kinausap ko na rin yung mga officers ko sa class advisory ko kung ano mga gagawin kasi nga I feel like I won't be coming to work tomorrow up until Friday. Bilin ako sa kanila. Then may mga tinapos lang ako mga forms na sinabi ko sa kanila na sila na mag-submit tomorrow kasi nga pakiramdam ko hindi talaga ako makakabalik na makapasok pa hanggang Friday. So, by the way, actually parang sumakto tong sitwasyon ko ngayon kasi ang klase na lang namin is hanggang Friday this week. Then, Halloween break na. Ang pangit lang kung kailan naman mahaba-haba yung bakasyon. Saka pa ako nagkasakit.
saka ako tinamaan ng Bell's palsy. So, parang hindi ko ma-enjoy yung bakasyon. Isang linggo bakasyon. So, may grade level head asked me, bakit ba pumasok pa ako? Dapat na nagpapahinga ako. Yung pakiramdam na hindi ka mapalagay. Kasi nga, pakiramdam, dahil wala ka sa school na parang may kulang kang hindi nagagawa para sa mga bata. So, yun yung nararamdaman ko. Besides that, yung mga dancers ko rin, iniisip ko kasi kukunti pa lang yung nagagawa namin sayaw. Kailangan namin talaga mag-imbak ng sayaw. Gawa ng every now and then, na-invite talaga yung dance troupe sa mga intermission numbers in and outside the school. Lalo na tandaan yung mga events. Pero yun, nagbigay na rin ako ng sa kanila, reminders. Pero wala lang training ngayon hanggang Friday kasi gawa nga ng may periodical exam. So yun, so by around 10 o'clock, umalis na ako ng school. Kasi 10:30, ganyan. Dumiretso na ako ng hospital. And pagdating ko naman sa hospital, pumunta muna ako sa sa record section. Kasi nga, kailangan ko kumuha ng medical certificate advising me na kailangan ko pa magpahinga at kailangan ko i-attach dun sa leave form ko. Surprisingly, pagdating ko sa record section, hindi ako binigyan nung may nakalagay na advice for rest ng several days. Kasi ang sabi sa akin, kailangan ko daw muna magpa-follow up, check up sa ENT. So, ang ENT na yung magbibigay sa akin ng form ng med-cert ko na I am advised to have rest for a few more days. So, pumunta ako ng OPD. Then, sakto, pagdating ko dun sa OPD, sa information desk, yung nandun na nakatao is friend ko. Hi, OD. Thank you kasi sa akin kanina, be. And then, ayun, mabilis yung naging transaction. Tsaka konti ang tao ng Wednesday. Promise. Ang konti ng tao. Tapos, pagdating ng binigyan niya na ako ng parang stab. Pinadiretso niya ako sa window 1 pala. And then, inantay ko na matawag yung pangalan ko ng ENT. Then, sa loob naman ng ENT, ang daming mga ginawa sa aking test, hearing test. Isa pa, may chinek yung mata ko, yung movement ng eye ko, yung tenga ko, chinek. Even yung mga leg ko, yung mga nodes ko, chinek. So, wala namang nakitang kakaiba sa tenga ko. Aside sa ito, yan, sa mata ko talaga sobrang halata. Tsaka yung, hindi pa rin pantay yung mukha ko. Then, I was advised na I was advised by the doctor na magpahinga pa na 3 days. So, 3 days pa ako magpapahinga. And then, binigyan nila ako ng referral for physical therapy session sa rehabilitation center. Dun din, same hospital, sa Rizal Medical Center. Tapos, in-schedule na nila ako for hearing test. So, medyo marami na pang gagawin. Tapos, ang lang iniinda ko lang kasi talaga kanina is parang lutang yung part na to ng mukha ko. Na parang actually, ang puffy nga nito. Maganga siya talaga. So, lutang yung part nito ng mukha ko. And, nakakaramdam ako ng hilo upon going on the way to the hospital. So, sinabi ko yun, kinumplain ko yun sa doctor. And, yun nga, side effect pa rin siya ng Bell's palsy. Pati pananakit ng ulo ko. Yung ulo ko siguro, hindi naman sobrang sakit, pero may kirot talaga. At, in-advise din as what I've mentioned on my previous video, in-advise din kasi sa akin ng doctor na kapag sobrang sakit na ng ulo ko, biglang sumakit yung ulo ko na intolerable na, mataas nga pala ang pain tolerance ko, guys, ha. So, may limit din naman yun. Pag sobrang sakit na daw ng ulo ko, kailangan ko bumalik ng ER. Kasi nga,
inaantabayanan na baka nga, wag naman po sana na maging stroke to. Ayun. Ay, wala, before ako kumuha na sa records, pumunta pala ako ng OPD1. Kasi kinuha ko yung record ko, hard copy ko ng CT scan. So, show ko na lang din sa inyo. Clear naman siya. Wala namang nakita mga blood clot or anything kinamerlo. Wala naman. Kasi yun, dumiretso na ako na ENT for follow-up ng records, and then ni-refer ako sa ENT for follow-up check-up para marilisan ako ng med-cert that I am advised to rest for 3 days pa. And then, mababait naman yung mga doktor na nakasalamuha ako. And then, may binigay sa akin panibagong gamot tungkol yun sa hilo ko. So, kaininam ko na siya kanina. Actually, nawala-wala yung hilo ko. Kaya ito, sabi ko mag-vlog ako ng day 4. And then, ano ba? Pagdating nung, ayun, pumunta pala ako ng yung Physical Rehabilitation Center sa RMC, dun din sa hospital na yon. Tapos naguguluhan ako mag-decide kasi yung pinaka-available schedule pa nila sa RMC mismo is December 26, which is sobrang tagal. Tapos may binigay sila sa akin suggestion na i-refer nila ako sa ibang hospital or clinic na doon ako magpapacheck up for rehabilitation, and then saka RMC rin gagawin yung tawag nito, yung therapy worth 300 or 400 pesos per session lang naman. So, tinanong ko naman kung ilang beses ang session ko, ganyan. Depende daw kasi sa assessment. Actually, not bad for the price. 400 per session, hindi masama yun. Para, alam mo, mapabilis yung pag-recover ko aside sa mga gamot na dapat talaga on time kong iniinom. Kaya naka-alarm na ako, B. Iba na yung ringtone ng mga gamot ko sa alarm ko. Ay, hindi ko na nadededma. Kasi kapag pare-parehas ang ringtone ko sa mga alarms ko, dinidedma ko na lang eh. Tapos ayun, so tinext ko yung number na binigay nila sa akin for the rehab center malapit sa Medical City. Tapos nag-aantay na lang ako ng reply kasi nag-aantay ako if meron bang earlier na available schedule. Hindi naman papatak ng December kasi parang sobrang tagal naman namin. Although nagsa-self-therapy naman ako, nakita nyo na sa mga videos, pero syempre iba pa rin yung may guidance or fina-facilitate na talagang professional na therapist. Kasi even gawin ko yun sa sarili ko, hindi naman ako pro. Alam mo yun. Hindi ko linya yun. So, waiting ako sa reply and hopefully mag-reply na kahit bukas sana. Ayun, then after nun, ayun, umuwi na ako. Tapos, on my way home, na-receive ko na may meeting pa nga ng mga coaches tomorrow for the upcoming inter-club or cluster meet or Pasig City meet na mga athletes. Hawak ko ang dance sport. So, sinabi ko na dun sa sports coordinator namin na hindi ako makaka-attend. Then, he asked, bakit daw ba absent ba ako bukas? Actually, ang nakakaalam po ng sitwasyon ko sa school ay yung head ko sa grade 7, yung head namin sa MAPE, ibang teachers na nandun kanina, at yung mga close friends ko, or close teachers ko, close na co-teachers ko, the rest wala pa ako sinasabihan. So, kanina, nung tinanong ako ni sir na, bakit po ma'am, absent ka po ba bukas? So, dun sa GC namin, kung saan kami nandun lahat, I said, yes po, absent po ako, because I was diagnosed with Bell's palsy po last Monday. And was advised by the doctor to rest up until 3 days po. Ayun, wala naman na silang tanong. Pero may nag-react na. Nagulat kasi if you are going to see me in school talaga, guys, sobrang active ko. Malikot ako, galaw-gaw ako. Yun yung term. Galaw-gaw ako, malikot ako, hyper ako, tsaka palangiti ako, palabati ako. One of the jolliest people you may meet inside the school. Even sa mga guards, sa mga maintenance, palabati talaga ako. Tsaka wala akong ate, kuya na tawag noon, referral, na referred name or tawag. Ang lagi mong tawag is sir,
or ma'am. Kahit sa mga janitors namin, lahat. Nasanay na kasi ako kasi diba, I've been into corporate world. So, hindi ko siya nilalabel na ate or kuya kapag maintenance or guards. Hindi, lahat talaga sir, ma'am, ganun. Pero minsan kapag close ko na, ang natawag ko na ate, kuya. Pero sobrang bihira pa rin. Yun. So, yun. Um, nag-chat sa akin si Ma'am Tere. And, yung chat niya, andito na ako noon umuwi na ako. At nadatnan ko rin si Jomar, si partner, na getting ready na rin para pumasok. So, ipasok nga po siya. Yung chat ni Ma'am Tere, yung nagpayak sa akin. Hala, naiiyak na naman ako. Kasi, yun nga, ilang beses na rin naman akong kumakalma. Pero hindi mo talaga maiiwasan na ma-stress. Hindi mo ma-stress, mag-overthink. Stress na ako, kaya nga ako nagkaganto. Mag-overthink na, yun, na sana wag lumala. In chat ni Ma'am Tere sa kanya na kailangan ko magpagaling kasi iniisip ko yung dalawang anak ko. Ilang beses na ako nag-breakdown. At ngayon, nag-breakdown na naman ako. Kasi nasa utak ko, pag lumala to, huwag mo, pero God, please, huwag po muna. Pero pag ako nawala, yung mga anak ko, paano? Ang babata pa. Kasi, sinabi rin ng doktor sa akin kanina sa ENT na in most cases, gumagaling ang Bell's palsy. Pero may mga instances na hindi na talaga bumabalik. Sa akin, I would strive hard na bumalik sa dati yung symmetry ng mukha ko. Kasi hindi man ako ganun kaganda sa paningin nyo, pero maganda ako sa paningin ko. Tong mukhaan to, madami ng kinita to. Marami na pong racket to. Marami ng napagkakitaan tong mukhaan ko. And I still need that kind of racket to suffice the needs of and finances of my daughters kami. Ang mag-iina. So, nasa utak ko talaga yung mga anak ko. Tapos si Papa, syempre may sakit. Sila ni Mama. Kaya kailangan kong gumaling. Plus, yun nga, may kasal si Ning. Yung pinsan ko, ikakasal. Yung isa sa pinaka-paborito kong tao sa mundo, ikakasal na sa November 18. And ako yung isa sa punong abala doon. Ako yung kinuha niyang, nagkatiwalaan niyang coordinator yung team namin. Tapos, ako rin yung kinuha niyang host. Ako. Nakasama niya na ako mag-asikaso. And I don't like na, alam mo yun, laktawan yung special day niya ngayon. Kasi, somehow, nag-effort na kami sa preparation na to. And, she is not expecting anyone else to host and coordinate her special day or wedding day. Kundi ako. Yun, yung mga motivations ko. Lalo na sa mga anak na I want to see them grow old. At sabihin nyo, OA, pero kung nanay kayo na katulad ko na mag-isa na nagtutuguyod ng pamilya, siguro maiintindihan nyo. Pero if you're gonna call me OA, that's fine. Wala naman akong pakialam, pero this is how I feel. And hindi pa ako ready na umalis. Dalandam ko pang kailang tapusin. Hindi pa ako accomplished totally. Sa lahat ng gusto kong bagay na gawin. Naganda pa sa mga anak ko. May bahay pa ako ipapatayo. Tatapusin na para sa akin talaga. And kahit alam mo, sobrang hirap na ako i-motivate yung sarili ko. Kasi kinakain na ako ng pag-overthink. Saka ng depression.
sabi ko na lang sa sarili ko na, Bell's palsy ka lang. I have a greater God with me. I have the greater healer with me. Kasi God yun. Hindi man ako paladasal na tao, pero alam niya na wala akong ibang natatakbuhan sa uli. If every time na nararamdaman ko na the world keeps on betraying me, the world keeps on proving me na wag akong tiwala sa iba, sa kanila wala akong mag-usap. And God, kung tapik po ito, hari na may maging tapik lang. Nagising na po ako sa tapik na yun. Huwag niyo na po ingod-ngod. Kasi hindi ko alam, God, kung ingod-ngod ikabubuti ko o ikakasama ako, matutuluyan na ako. Naapektuhan ng mga anak ko. Yung mga aso ko, hindi-isip ko yan, syempre. Ako may sagot yan eh. Ako nanay yan eh. So, ako lahat. And yung thought na iniisip ko na, okay, this could be a challenge lang naman. I will be okay, I will be healed. Pero ano mo yun, at the back of my mind, naiisip ko na lang bigla na, ginawa pa ako masama this year. Na nakaharm sa ibang tao for me to deserve this. Ano yung ganun? Na ganun questions na naging sobrang inefficient ba akong nanay? Naging pagkukulang ba ako? Kasi, to be honest, yung stress na nag-cause nitong Bell's palsy ko, hindi ako yung may kagugawan. Na-absorb ko lang siya dahil mula sa mga tao sa labas. Na alam mo yung kahit ilang ulit kong sabihin na dededmahin ko lang, hindi ko totally ma-deadmine, naaapektuhan pa din ako eh. Alam mo yun, kahit pa ulit-ulit mo sabihin na wala kang pakialam. Kung araw-araw mo naman nakikita yung tao na nagbibigay sa'yo ng stress, yung nakakasama mo, araw-araw naiisip mo sumasagi yung taong yun dahil bigyan ka ng dahilan para ma-stress. Apektado ka. Sabi nga ng doctor sa akin, iwas sa stress. Sabi ko, nagbiro nga ako sabi ko, ibahin ko na rin po ba yung mga tao sa paligid ko. I think that made sense. I have to cut ties. And I have to strengthen the art of Deadma that I have way back then para hindi na ito maulit. Kasi guys, ang Bell's palsy po ay bumabalik. Bukod sa mga ex natin na walang kwenta, ganitong sakit po yung ayaw nating bumalik. Nang paulit-ulit. Kasi may epekto siya sa nervous system natin, di ba? And ayoko po ma-paralyzed. But eventually, ayoko rin po mamatay pa. Ngayon, yung motivation ko na lang yung humahat. Yung isa sa malaking dahilan kung bakit nagpupursige akong gumaling na parang dead mo muna ako, magkanda utang-utang ako ngayon. Importante, umayos ko ulit. Importante, umayos ako at buhay kasama ko yung mga anak ko. And napag-desisyonan ko na nga na I have to help myself back on track. Kasi just so you know, nagkaroon na ako ng weight loss journey nito lang. Natigil ko yun. Nadapa na naman ako na medyo pagkatagal-tagal. And I've decided, since hirap na ako kumain, balik na ako ulit sa calorie deficit, diet, tsaka sa pag-workout kahit paunti-unti. At yung pagkain nga po ng mga maayos na pagkain na kasi napag-alaman ko, ang Bell's palsy is galing din siya sa mga infections or viruses na kapag humihina ang immune system mo, or there's a virus that made your immune system weaker, posible ka magkaroon ng Bell's palsy. So therefore, I have analyzed na posibleng humihina na nga po talaga ang aking immune system. So kailangan ko siyang palakasin ulit. So paano ko siya palalakasin ulit?
I have to change my lifestyle. I have to change my diet. So, kakain na ako ulit ng mga maayos na pagkain. Salamat sa prayers. Salamat sa pag-motivate. Sa mga positive words nyo, which I badly needed. Strong, independent woman tayo, pero in cases like this, marupok tayo. Mihina tayo. Salamat din po at yung mga anak ko ay umiigi-igi ng sitwasyon, ng kalusugan. Si ate inuubo na lang, si Butching nakapagpa-lab test na and ongoing po ang medication. Buti at yun na lang po ang sakit nila. Ako na lang, parang somehow, siguro, pinakinggan ako ni God. Minsan, lagi ko sasabi na okay lang na ako na magkasakit, wag lang yung mga anak ko. Pero I think, and I believe na challenge lang ni God sa akin to para mas lalo akong tumatag. Para, yun nga, topic na to na Negra, umayos ka na. Hindi na, wag na maulit yung pagiging pasaway mo sa lifestyle mo, ganun. Kasi you have kids. You need to witness growing up. To support us well. I have friends. I have good friends around me na alam mo yun, isa sa mga support system ko to be motivated to get well sooner. Thank you guys. Mga prayers, positive words, sa pagre-remind na dapat kong gawin. And sa ngayon, focus ko po is gumaling para sa pamilya ko, sa mga anak ko at sa sarili ko. At sa mga taong nagmamahal sa akin. Kaya kayo guys, hindi natin naiiwasan totally ang stress. In cases like mine, stress na po mismo ang lumalapit sa akin. Pero kahit po stress na lumalapit sa atin, we should still have the courage to move away or to avoid those kinds of sources of stress. Kasi tayo rin po magsasuffer. And paigtingin po natin ang art of Deadma para hindi na tayo magkaganito at hindi rin po tayo magkasakit. Let that stress exist, but don't let those stresses get into you. Okay? Yun lang guys, so babalitaan ko kayo bukas kasi tomorrow is day 5 ko na and nagkaroon na rin ako ng therapy session on my own almost 8:25 na magna 9 p.m. na rin and waiting na lang ako para uminom ulit ng gamot. Chat na yung jowa ko. Nasa office na daw siya and I'll see you. You take care.